Nothing can stop it. Nagsimula ang pelikula sa isang madilim at nakakatakot na silid kung saan may mga kamerang patuloy na nagre-record sa bawat sulok habang makikita ang isang lalaki na nagngangalang Jake na umiiyak at duguan kung saan may suot ito na kwelyo sa kanyang leeg. Habang binabati naman siya ng isang host sa sinalihan nitong palaro dahil sa kanyang pagkapanalo sa kanyang mga kalaban at ipinangako rin sa kanya na makakauwi na ito kapag natapos na ang huling laro at nang sisimulan na ay may 3 kahon ang inilantad ng host sa kanyang harapan at kailangang pumili ni Jake ng isa. Kaya't nang ito ay nakapili na, ay hinila niya ang isang tali upang buksan ang kahon, ngunit nang ito ay mabuksan, ay may isang shotgun ang lumitaw. Dahil roon ay pinasalamatan siya ng host sa paglalaro at dahil isang shotgun ang kanyang napili, ay ito ang gagamitin ng host para sa kanyang kamatayan, kaya't sabay na siya nitong pinaputukan at agarang namatay. Lumipat ang eksena sa 4 na magkakaibigan ang dumating sa isang bahay bakasyunan na dating pagmamay-ari ng tiyuhin ni James na nagpakamatay matapos malugi ang kanyang mga investment dahil sa kanyang asawa. Kung saan nandito ang grupo upang ipagdiwang ang kaarawan ni Anita at buong araw silang nagsaya at nang dumating ang gabi ay nagsimula si James ng larong Truth or Dare ngunit tila hindi nagtitiwala si Anita sa mga tanong ng kanyang mga kaibigan kaya tumanggi ito. Ngunit wala namang nagawa si Anita kundi ang sumali dahil sa pamimilit ng mga ito sa kanya at nang nagsimula na ang laro ay humiling si Melissa ng dare kaya't sinabi ni James na halikan niya si Anita ngunit giit nito ay ayaw ni Melissa na gawing bagay ang kanyang mga preference at tumanggi ito. Dahil sa pagtanggi ng laro ni Melissa, ay iginiit ni James na nasa kanilang bahay sila at dapat siya ang masusunod. At upang tumigil na ito sa pagdadabog, ay inamin ni Anita na wala naman siyang problema kung hahalikan siya ni Melissa hanggang sa nauwi na ang mga ito sa paghahalikan ng 2 babae. Subalit tila nainggit ata si James kaya't sinubukan nito na halikan din si Melissa, ngunit agad siya nitong itinulak papalayo, kaya naman galit na nagreklamo si James sa kakulangan ng kooperasyon ng lahat hanggang sa may bigla silang nakarinig ng kakaibang ingay sa labas. At iniisip ni Matthew na wala lang iyon at hindi na dapat pansinin, ngunit habang tumatagal ay mas marami pang ingay ang sumunod dahilan upang mabaling ang atensyon ng lahat sa pagtitig sa likurang pinto kaya't sinamantala ni James ang pagkakataon upang gulatin sila bilang biro. Nagtanong si Anita kung dapat ba silang tumawag ng pulis habang kumuha si James ng bakal na poker sa apoy upang mag-imbestiga, subalit pinagtripan siya ng iba sa pamamagitan ng pagpatay ng ilaw kaya napilitan siyang gumamit ng cellphone. Ngunit bigla siyang nagulat sa isang sigaw, ngunit si Melissa lang pala iyon na palihim na lumabas. At sa sandaling iyon, ay may nakita si James sa mga halaman at dinala niya ito sa loob. Ngunit nagulat ang lahat nang makita nila na isa itong kamera na may tape. At dahil sa kuryosidad ni James ay napagpasyahan niya itong panoorin ang laman ng kamera. Subalit sinabi ni Matthew na mukhang may kakaiba sa kamera na nakita nila dahil marahil ay pinagmamasdan sila kung sino man ang naglagay nito. Ngunit ipinaalala ni James na siya ang may-ari ng bahay, ngunit sinagot siya ni Anita na wala naman talagang may gusto sa kanya at nakikisama lang sila dahil sa kanyang pera. At nang malaman ito ni James ay winasak niya ang tape na nakalagay sa kamera at galit na galit kaya't pinalayas sila nito. At sinabihan pa ng masasakit na salita ang may sakit na ina ni Anita dahilan upang nagpuntahan na ang mga ito sa kanilang kwarto upang kunin ang kanilang gamit. Samantala, isang misteryosong tao ang tahimik na pumasok sa bahay habang naliligo si James, ngunit nagtaka ito nang biglang bumukas ang pinto ng banyo dahilan upang hinawakan niya ang kanyang labaha upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit nagulat siya nang si Melissa lang pala iyon kung saan sinabihan siya nito na baka interesado siya sa kanya dahilan upang ipinakita ni James ang kanyang tender juicy hotdog kay Melissa. Ngunit ilang saglit lang ay tinawanan lang siya ni Melissa dahil isa na naman pala itong prank. At habang si Matthew naman ay nagliligpit ng kalat sa sala, ay hindi niya napansin ang anino sa katabing silid hanggang sa makita niya ang pulang ilaw ng kamera. At nang tuluyan siyang lumingon, ay wala na ang anino na animoy pinagmamasdan silang lahat. At pagkatapos magtapon ng basura, ay umakyat siya at nagulat nang makita si Anita na walang malay. At nang tingnan niya si Melissa ay ganoon din ang kalagayan nito, kaya tinawag niya si James. Ngunit bigla siyang sinurpresa ng misteryosong tao mula sa likod at biglang tinurukan ng pampatulog. At nang matapos ay nakayanan pa nitong tumakbo pa ibaba upang hanapin si James. Ngunit sa kasamaang palad ay wala ito sa kanyang silid, kaya tumakbo na ito papalabas hanggang sa tuluyan na itong nawala ng malay dahil sa turok. Pagkalipas ng ilang oras, ay nagising ang 4 na magkakaibigan na nakagapo sa isang pader habang binibidyohan sila ng kamera na nakita nila sa bakuran. At nakita rin nila ang may pakana ng lahat habang ito ay sumisipol at inaayos ang mga gamit bago umalis ng silid. Kaya't sinubukan ni James na kalagan ang kanyang sarili sa kadena, ngunit wala namang nangyayari. Habang pinapanood naman sila ng misteryosong kidnapper sa mga security camera mula sa kanyang dressing room, at maya't maya ay bumalik ang lalaki at tuluyang nagpakilala sa kanila bilang Barry at kanilang host sa gagawing palaro.
At pinindot niya ang isang buton at hinila papasok ang mga kadena habang ito ay bumibilang upang simulan na ang palabas. At nang umilaw ang mga ilaw, ay nakita ng magkakaibigan ang mga mannequin na nagsisilbing manunood habang may tumutugtog na musika at nakarecord na may nagpapalakpakan. At sabay ipinakilala ni Barry ang 4 na manlalaro sa mga mannequin na audience. So weird. Subalit habang sila ay pinapakilala, ay nabigla si Anita nang marinig niyang alam ni Barry ang mga detalye ng kanilang buhay at tila kilala sila ni Barry. At nang sinimulan na ang game show, ay pinapalaro sila ni Barry ng batu-batupik. Ngunit nalito ang grupo kaya nagdeklara siya ng commercial break at tumakbo pabalik sa dressing room. At habang kumukuha ng gunting, ay aksidente niyang nasugatan ang kanyang kamay. Dahil sa kakengkoyan ng kanilang host, ay inakala ni James na prank lamang ito para sa isang reality show. Ngunit itinuro ni Anita na hindi naman tinutulugan ng sedative ang mga kalahok sa palabas. Ngunit iginiit ni James na may nag-set up lang nito sa kanila. Ngunit pinaalala ni Anita na siya lang ang may kakayahang gumawa ng ganito sa kanila dahil sa pera nito. At pagbalik ni Barry na may dala ng gunting, ay pinagpatuloy nito ang paglalaro ng batu-batupik at ipinaliwanag sa mga ito na kung sino man ang mananalo ay malaya itong makakapili ng papremyo. At sinimulan na nila ang laro, ay pinili ni Anita ang papel habang si Barry ay pumili ng baril gamit ang kanyang daliri. At dahil sa parehas sila ni Anita at Melissa na pinili ang papel, ay sinabihan siya ni Barry na mamili sa dalawa kung baril ba o papel. Ngunit upang hindi sila magkaparehas ni Melissa, ay pinili ni Anita ang baril. At nang nakumpleto na ang lahat sa kanilang pagpili ay sinimulan na niyang unahin si Melissa. At dahil sa pagpili nito ng papel kanina, ay pinabuka ni Barry ang kanyang bibig habang nagtataka si Melissa sa pinapagawa ni Barry sa kanya. Hanggang sa hiwain nito ang kanyang bibig gamit ang hawak nitong card, dahilan upang magulat ang lahat at natakot. At dahil pumili ng bato si Matthew, ay hinampas siya nito sa ulo ng bato at sunod ay pinutol naman ni Barry ang isang daliri ni James gamit ang gunting dahil ito ang kanyang napili. At dahil sa baril ang pinili ni Anita, ay bumunot ito ng isang baril at itinutok sa kanya dahilan upang magmakaawa si Anita sa kanya. At nang kinalabit na ng baluga ang gatilyo, ay laking pasasalamat ni Anita dahil isa lang pala itong lighter at sabay hinila niya ang kadena at ibinagsak si Anita sa pader hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagkalipas ng ilang oras, ay nagising si Anita at muling nag-away-away ang grupo dahil sa nangyayari sa kanila. Makalipas ang ilang oras, ay muling bumalik si Barry at ipinakita ang tinatawag niyang Wheel of Pain. At dahil sa takot ng mga ito, ay nakiusap sila kay Barry na pakawalan na sila, ngunit tila hindi ito nakinig sa kanila at binigyan lang nito sila ng bonus round kung aaminin nila ang pinakamasamang bagay na nagawa nila. At nang sisimulan na niya ang pangalawang palaro ay inuna niya si James, ngunit tila ayaw nito umamin. Dahilan upang saktan siya ni Barry hanggang sa inamin na rin nito na nakabangga siya ng kotse at hinayaan niyang ang ama niya ang sisihin sa lahat ng pagkamatay ng biktima. At dahil sa takot na baka saktan rin siya ng baluga, ay inamin ni Anita na gumawa siya ng adult website upang mapagamot ang kanyang ina at mapagkakitaan, habang si Matthew naman ay umamin na nanloloko siya online at nagnakaw ng identidad ng isang matandang mag-asawa. At ang sumunod ay si Melissa na umamin na nagbenta siya ng mga aso sa dog fighting ring para sa kanyang mga luho. At nang mapaamin na niya ang 4, ay pinili ni Barry si Melissa upang paikuti ng wheel kung saan pinagamit siya ng isang telescope na naglalaman ng larawan ng mga lugar. At nang ito ay tingnan na ni Melissa, ay natukoy niya ng tama ang mga lungsod na nasa larawan habang wala itong kaalam-alam na kada bawat tama ang pagsagot nito ay may isang karayom ang lumalapit sa kanyang mata. Ngunit nahinto lamang ito nang nagkamali siya sa ikatlo na larawan dahilan upang makiusap ang mga kaibigan nito na bigyan pa ito ng pangalawang pagkakataon. Subalit nang inilipat na ni Melissa sa susunod na larawan ay tuluyan nang natusok ng karayom ang kanyang mata na labis namang ikinatuwa ni Barry. Dahil sa nakita, ay lalo pang natakot ang 4 ngunit pinili nito si Anita at pinilit nito na butasin ang tainga ni Matthew gamit ang drill sa loob ng 20 seconds at kung hindi niya ito magagawa, ay papatayin siya nito. Ayaw man ni Anita na gawin ito sa kanyang kaibigan, ay napilitan na lang niyang gawin ang pinapagawa ni Barry dahilan upang umiyak sa sakit si Matthew. At sabay ibinagsak ang drill sa sahig dahilan upang masira ito, kung saan nagalit si Barry kay Melissa at agarang pumunta sa kanyang dressing room at sabay kumuha ng isang cassette tape at isinulat niya ang pangalang Matthew upang ilagay sa kanyang collection. Sa sumunod na laro na tinatawag ni Barry na wildcard, ay tinanong ni Barry ang 4 tungkol sa pinakamasakit na bahagi ng katawan kung saan ang napili ni Melissa ay ulo at habang nagpapaunahan ang mga ito sa pagsagot ay natalo si Melissa. Kaya't bilang kaparusahan ay ginamit ni Barry ang hydraulic press upang durugin ang kanyang ulo at sa kabila ng pagmamakaawa nito kay Barry ay walang awa pa ring itinuloy ang pagtusok nito sa kanyang ulo hanggang sa ito ay mamatay. At pagkatapos ay tinanggal ni Barry ang maskara sa harap ni Anita kung saan kakilala niya pala ito at kasama sa trabaho
at ipinakita na hindi sila ang mga naunang nabiktima ni Barry at sabay ipinakita ang video ng brutal na pagpatay ng kaibigan ni Anita na si Rebecca. Kung saan muli nitong binalikan ang nakaraan nitong buhay kasama si Jake at Rebecca at malalaman na dati palang sikat na game show host si Barry matapos siyang mapatawad sa mga kaso ng pang-aabuso na ipinaratang sa kanya at nang matapos na ang game show ay niregaluhan si Anita ng cake ni Barry para sa kanyang kaarawan. Ngunit nang mapahawak si Barry sa balikat ni Anita ay nagalit si Rebecca at sinabihan ng masasakit na salita sa harap ng maraming tao dahilan upang masira muli ang reputasyon nito at mapahiya sa mga katrabaho dahilan upang mapaalis si Barry sa show at hindi na muling nakita. Balik sa kasalukuyan ay muling binalikan ni Barry ang apat, dala ang ulo ng kanilang boss, kung saan pinilit nito si Anita na kagatin ang dila nito at dahil sa pangdidiri ni Anita ay sapilitan pa siya nitong pinilit ni Barry. Habang si James naman ay nagawang maputol ang kadena dahilan upang hampasin niya si Barry at agarang natumba. Ngunit nang ito ay hahampasin pa niya, ay kinuryente siya nito dahilan upang mapahiga ang mga ito sa sakit at nawalan ng malay. Paggising ng mga ito ay laking gulat nila Matthew at James na may nakatahi na sa kanilang mga tiyan kung saan nakalagay ang mga susi sa pintuan. Habang pinapili naman ni Barry si Anita kung saan niya kukunin ang susi sa dalawa at nang magsimula ng mamili si Anita ay nagmakaawa ang dalawang lalaki sa kanya. Ngunit sa huli ay pinili niya si James at binuksan ang nakatahi nito sa kanyang katawan upang makuha ang susi sa kanyang tiyan habang ito ay nandidiri dahil sa mga nahahawakan nitong lamang loob hanggang sa ito ay mamatay. At nang makuha na niya ito ay agarang binuksan ni Anita ang pinto ngunit napag-alaman nito na niloko lang pala siya ni Barry at sinabihan na tutungo na sila sa huling palaro kung saan isa na lang sa kanila ni Matthew ang maaaring mabuhay. At nang pinalaya na ni Barry si Matthew ay agaran itong pumunta sa bangkay ni James upang takpan ang mga mata nito at agarang kumuha ng kutsilyo at sinabihan si Anita na isa na lang sa kanila ang pwedeng mabuhay. Subalit nang sinubukan nitong lumapit kay Anita ay pilit siyang pinapalayo nito dahil sa takot na siya ay saktan. Ngunit kalaunan ay hinalikan siya ni Matthew at sabay nitong kinuha ang kanyang buhay upang manalo si Anita sa palaro dahil sa nangyari sa kanyang mga kaibigan ay labis ang pagdadalamhati ni Anita hanggang sa pinakawalan na siya ni Barry at napunta sa dressing room nito habang sinusuri ang buong gusali. At kinuha ang card na pinanghiwa sa bibig ni Melissa hanggang sa muli nitong nakita si Barry kung saan pinapili siya nito ng 3 kahon tulad ng nauna nitong nabiktima bilang kanyang magiging premyo. Subalit habang siya ay binabati ni Barry sa kanyang kaarawan, ay bigla niyang inatake ito gamit ang card dahilan upang ito ay natumba. At nang makatakas na si Anita papalabas sa gusali, ay muli siyang kinuryente nito dahil sa bakal na nakasuot sa kanyang leeg at muling siyang ibinalik sa loob at pinilit na kainin ang cake na ibinigay ni Barry sa kanya noong nakaraang taon hanggang sa isinubsob siya ni Barry sa cake at agarang pinalaya. Ngunit kalaunan ay napagtanto ni Anita na unti-unting nalapnos ang kanyang mukha at tuluyang nabulag dahil hinaluan pala ni Baluga ng asido ang naturang cake dahilan upang magsusumigaw si Anita sa sakit hanggang sa ito ay mamatay dahil sa nakain nitong cake. At pagkatapos ay umupo si Barry sa kanyang tabi habang hinuhuni ang theme song ng kanyang palabas habang nakarecord ang lahat sa kanyang kamera at sa huling eksena ay makikitang pinahirapan ni Barry ang pumalit sa kanya na talk show host hanggang sa umamin nito na siya ang tunay na nangaabuso sa mga bayaran bago niya ito patayin. At diyan nagtatapos ang pelikula. Nagustuhan nyo ba ang ating Tagalog movie recap? Kung ganun ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, share and subscribe para sa susunod pa nating mga videos. Maraming salamat sa panonood. God blessed.